Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Opo, ako'y natutuwa. Ito na po ang ating silver button galing YouTube. Meron na tayong souvenir. Naka 100k subscribers na tayo. Ngayon nga, nasa 103 subscribers na tayo. Papasalamat po ako sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, at nakakatuwa. Narating din natin yung gusto nating marating na 100k subscribers. Opo. Sana mawili yung mga iba pang viewers na mapagawid dito sa aking channel, makapanood nito ang aking mga vlogs. Ano po? Marami naman po kayong matutunan dito kahit basta tungkol sa real estate transactions. Ano po? Okay. So today, meron tayong panibagong topic. Ito po ay tungkol sa... Kasi merong mga nagpapadala sa akin sa comment section itong aking vlog ko. Paano po ba, attorney, kung halimbawa hawak ko lang yung deed of absolute sale saka yung titulo? Pwede na ba yon? Yan po ang sasagutin natin ngayon. Opo, yan. Sagutin natin yan. Yung halimbawa, deed of sale lang ng lupa ang hawak saka yung titulo. Ano po? Opo, yan kasing deed of absolute sale of a real property. Yan ang proof ng bentahan. Opo, na nagkaroon ng seller at buyer ng bentahan, kaya merong tinatawag na deed of absolute sale of a real property. At bukod dyan, dapat ang buyer may hawak na acknowledgement receipt. Yan naman pong acknowledgement receipt, yan yung pag individuals lamang ang nagbentahan, yan ang nagsisilbing resibo ng parties, ng seller at buyer. Kaya dapat, ang buyer ay meron ding kopya niyan, acknowledgement receipt. Yan naman yung proof ng bayaran ng pera para sa sale. Okay. Siyempre, kung buyer ka, dapat hihingin mo rin sa seller, automatic na yun, after payment. Dapat merong, hihingin mo yung yung owner's duplicate copy ng titulo. Opo, kasi mahalaga yan. Ngayon, kung wala namang title ang property na binili mo, tax declaration lang, dapat ay meron ding hihingi ka ng updated tax declaration ng property. Yan naman pong tax declaration ay nakukuha sa assessor's office. Pero ngayon, kasi medyo mahigpit, kailangan ng authorization galing sa registered owners o kaya sa mga heirs ng registered owners. Halimbawa, namatay na yung registered owners. Okay. So, ayan. Di dapat meron kang deed of absolute sale of a real property. Meron kang acknowledgement receipt. Nasa sa'yo yung titulo or tax declaration. Tama na ba yon? Dapat talaga, alam nyo, dapat talaga na itatransfer ang title sa pangalan ng buyer. Sapagkat alalahanin natin na ang transfer certificate of title, ito pa rin ang pinaka-best proof of ownership. Ang titulo kasi ang tawag dyan sa law, indefeasible yan eh. Hindi yan basta-basta nakakancel, hindi yan basta-basta nababago, hindi, yung mga entries sa titulo, hindi yan basta-basta nababago ng kahit ng Register of Deeds. Pag minsan, kailangan pa ng petition sa korte bago ka magbago ng entry sa isang titulo ng lupa. So, napakahalaga ng titulo ng lupa. Transfer certificate of title or original certificate of title, napakahalaga niyan.
Yan ang best proof of ownership. Kaya kung ang hawak mo lang ay deed of absolute sale, ay meron tayong maaaring maging problema dyan. Sasabihin ko yan later. Kung ang hawak naman natin ay tax declaration lang, ang hawak ng seller, marami kasi sa mga probinsya na hindi natitituluhan ng lupa, ngayon tax declaration lang ang hawak. Pwede rin naman yan maging subject ng isang sale, ilalagay din sa deed of sale of a real property yung mga description sa tax deck. Nakabasa na rin ako ng mga Supreme Court rulings na although ang tax deck ay hindi talaga best proof of ownership, in fact, hindi ito yung pinaka-best proof ng ownership. Ang sabi ng Supreme Court dyan ay, it's an indicia of ownership. Indicia of ownership ang ginawa nilang term sa tax declaration. Okay, so pwede na rin po yon. Ibig sabihin, kung subject ng sale, yung tax declaration ang basis ng bentahan. Okay, bakit ko ba sinasabing kailangan natin na mailipat ang pangalan ng buyer sa titulo o sa tax declaration? Kasi kung ang hawak lang natin ay deed of absolute sale, pagkatapos acknowledgement receipt, hindi natin i-transfer ang title sa pangalan natin as buyers or as heirs. Pagdating ng araw, hindi natin alam, mawala ang titulo. Wala na rin yung seller. Mahihirapan tayo mag-petition. Although tayo ang buyer, pag nag-petition tayo sa korte ng replacement ng lost title, nakagawa tayo ng affidavit of loss, pag minsan hinihingan din ng Register of Deeds ng special power of attorney galing sa seller. Alalahanin natin hindi pa na-transfer ang title sa buyer. Ang pinangahawakan lang niya yung deed of sale tsaka yung acknowledgement receipt niya. Ngayon, kung wala na ang seller, nag-abroad na o hindi na natin makita, problema tayo sa pagpa-file ng affidavit of loss sa Register of Deeds. At pangalawa, hindi tayo makakapagpetisyon sa korte ng replacement ng lost title. Kasi sa korte, kapag ganyang deed of sale lang ang hawak mo tsaka acknowledgement receipt, ang title ay nakaregister pa sa ibang pangalan, sa seller mo, hinahanapan ng court ng special power of attorney para ikaw na yung mag-file para i-delegate na ng seller sa iyo as buyer, mag-file ng affidavit of loss. Lalo na kung, halimbawa, nawala nga ang titulo, kahit na ikaw ang nakawala, ang ibig sabihin. Dahil hindi pa rin ikaw ang registered owner, ganun ang nangyayari. Hinahanapan ka ng SPA. Okay. Isa yan sa maaaring maging problema mo in the future kapag hindi mo nailipat ang titulo o tax deck sa pangalan mo. Pangalawa, darating kasi ang panahon, magsasalin-salin lahi na, makikita ng heirs ng seller. Baka ma-discover sa RD na yung title nakapangalan pa rin doon sa ninuno nila. Yung tax deck nakapangalan pa rin sa ninuno nila. Akala nila sa kanila pa yung property. Ngayon, ang problema mo, salin-salin lahi na, nawala na yung deed of sale mo, nawala na yung acknowledgement receipt mo. Wala kang ebidensya ngayon, proof na nagkaroon ng bentahan, nagkaroon ng bayaran, na wala kang documentary evidence, wala ka ng proof na nabenta sa iyo ang lupa at saka kung may bahay man, Oo. Lalo na't nawala rin ang titulo sa iyo. So, hindi mo pa kasi pag may titulo ka, pwede mong ilipat yung tax declaration din sa pangalan mo. Pero, kung nawala yung mga dokumentong yan, problema ka kung paano mo mapapatunayan sa mga heirs ng seller
na naibenta na yan ng ninuno nila sa'yo. So, kung halimbawa, kasi ang nangyayari ay pag minsan medyo short pa sa budget, hindi ma-transfer pa ang title, mag-ipon muna ng konti. Pero wag pabayaan na ang hawak mong titulo, deed of absolute sale, tsaka yung acknowledgement receipt mo, pabayaan mo na lang na ganon. Kailangan mong may transfer ang title sa pangalan mo dahil kapag nakatransfer ang title sa pangalan mo, indefeasible yan. Dalawang kopya yan. Magiging kopya mo, owner's duplicate copy, at meron ang Register of Deeds na kopya ng title na nasa pangalan mo rin. So, yan. Ang sagot dyan, ang deed of sale ay proof lamang ng bentahan. Ang acknowledgement receipt ay proof ng bayaran ng bentahan. Pero, talagang dapat nating ilipat ang titulo sa name ng buyer para sigurado tayo. Kahit anong mangyari dyan, in the future, indefeasible ang title, hindi yan basta-basta maku-question. Yan ay pag ikaw ang registered owner niyan, ikaw ang may-ari niyan. Okay. Sana po ay nakuha niyo yan. Meron kayong nakuha kahit kaunti na kaalamang legal. So hanggang dito na lamang po. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog.